Away dahil sa business pressure? Nakaka-relate pa kayo dito? May mga araw ba na kahit gusto nyong magtulungan, nauuwi lang sa away dahil pareho kayong stressed sa business? Naku anak, normal lang itong nangyayari sa mga couples in business. Pero hindi ibig sabihin na okay lang ito, that you can just ignore it kasi lalong lalala yan pag hindi naayos. Let me share the story of Lalaine and John, a couple who runs a general merchandise store. Dumating ang araw na nagkaroon sila ng napakalaking problema. First of all, biglang tumaas ang supplier ng prices nila ng 40%. Tapos, tatlong major products nila nagkaroon ng recall. And to make things worse, yung kanilang store manager, nako biglang nag-resign bago mag-Christmas season. Sakit sa ulo, di ba? Kaya sila Lane, sobrang stress pagdating sa pera. Laging puyat sa kakakompute ng numbers at worried na worried sa kanyang cash flow. Si John naman, na-stress sa operations. Habang naghahandle siya ng inventory at customers, naghahanap pa rin siya ng bagong managers. Yun lang, imbes na magtulungan, nag-aaway na sila. Laging sinisisi nila Lane si John. Bakit wala tayong backup supplier? Si John naman, nagiging defensive. Ikaw kayang maghanap ng manager ngayon, sabi niya. Yung stress nila, naging dagdag stress pa. So one night, matapos ang matinding sigawan, napaiyak na lang bigla sila Lane sa sobrang frustration. At doon na-realize ni John, imbes na maging support system siya, dagdag problema pa pala siya kay Lalaine. Kaya right there and then, nagkaroon sila ng heart-to-heart talk. At dito, pumasok ang kanilang turning point. Sabi ko sa kanila, para maging successful relationship at business ninyo, kailangan ninyong maintindihan hindi lang yung problema, kundi pati yung reaction ninyo kapag nai-stress kayo. Inamin nila Lane sabi niya, Mami En, kapag stressed ako, nagiging controlling ako. Lahat pinupuna ko kasi pakiramdam ko nawawalan na ako ng control. Si John naman, sabi niya, Mami En, kapag stressed ako, nagiging tahimik ako. Nagiging defensive ako kasi feeling ko nag-fail ako. So with this, I explained that their stress signals ay mga clues nila yan na kailangan nila ng suporta sa isa't isa. And so, nag-agree sila na baguhin ang approach. Nagkaroon sila ng system. Kapag stress sila Lane, si John ang dapat na kalmado at solution focused. Kapag stress naman si John, sila Lane naman ang encouraging at nagpapaalala sa kanya kung bakit nila ginagawa ito. So I help them notice each other's stress signals right away. So sa halip na mag-react sila negatively, they have a go-to response. I can see you are stressed, mahal. Ano ang pwede kong gawin para sa iyo today? Simple lang, di ba? Pero powerful. Ang resulta, hindi lang sila nakasurvive sa crisis, mas naging successful pa sila. Nakahanap na sila ng bagong suppliers, nakapag-hire ng mas magaling na manager, at nakabuo ng maayos na system. And most importantly, naging mas matibay pa ang relationship nila. Kaya ang lesson, ang partner natin should be our safe space during tough times. Hindi siya dapat maging dagdag stress. Pero, hindi ninyo kailangang dumaan muna sa matinding away bago matutunan ito. You can start now, anak. So, eto na ang 5 stress support tips that pwede natin gamitin. Tip number 1, alamin natin kung ano yung stress signal ng ating partner. Matutong kilalanin kung kailan stress ang partner natin bago lumala ang sitwasyon. Pwede tayong gumamit ng code word tulad ng code red para alam agad na stress ang ating partner at kailangan na niya ng extra support. Tip number 2, give space for feelings without fixing. Minsan, kailangan lang muna nating mailabas ang ating sama ng loob. Kailangan lang na merong makinig. Sasabihin lang natin na, that sounds really hard, tell me more. Hayaan muna natin siyang mailabas ang sama ng loob bago tayo mag-suggest ng solusyon kung kailangan niya ng solusyon. Tip number 3, take turns being the strong one. Hindi pwedeng sabay kayong matalo ng stress. Kapag overwhelmed ng isa, yung isa dapat steady at kalma lang para makatulong sa tamang desisyon. Tip number 4, make stress plans together. Habang kalmado pa, planuhin kung paano haharapin ang stressful situations. Sino ang hahawak ng finances? Sino ang mag-aasikaso ng operations? Kailangan may clear roles because clear roles means less confusion. Tip number 5, keep perspective together.
Stress makes small problems look big. Kaya tulungan natin ang isa't isa na makita ang bigger picture. Tanungin natin ang sarili natin. Will this matter in 5 years? Remind each other of past wins. Yan. Dahil sa mga tips na ito, things became better for Lalaine at John. Imbes na stress ang maghiwalay sa kanila, stress pa ang nagpatibay ng kanilang partnership. Sabi ni Lalaine, we're not just business partners anymore. We're truly a team ngayon. So anak, stress will always be part of business ha. Pero choice natin kung hahayaan nating sirain ito ang ating partnership. Strong couples in business are not built by avoiding problems, but by facing them together with support and understanding. Kaya tandaan natin anak, being business owners is already hard. Huwag nating pahirapan ang isa't isa by fighting each other. Ganyan ang business-minded na Pinoy. And if you want to avoid common business mistakes, learn more about my Business Basics for Business Owners course. Click the link in the comment section.